Kamahalang Raffy Tulfo, ano na naman itong nababasa ko sa internet na yung statement na sapat na raw itong 30 million mo na followers ba yun o mga subscribers sa YouTube para may panalo ka daw bilang Pangulo. Hindi naman yan totoong 30 million sa ngayon eh. Kasi ang dami-daming mga gumagamit ng Facebook at ng YouTube na mga patay na. Diba? Sa dami-dami ng mga Pilipinong namamatay sa gutom dahil nga sa kahirapan, dahil sa bulok na administrasyong to, eh yung iba nga, hindi na na-open din ang kanilang mga account dahil yung iba na-hack, yung iba nakakalimutan ng password, at yung iba nga namamatay nga. Kaya yung 30 million na yan eh, masasabi ko, opinion ko, baka mamaya 3,000 na lang yan. Diba? O baka hindi natin alam, baka 300 na lang o mas less. Hindi natin alam, kaya mahirap magpakakampante at magyabang na yung 30 million na followers standing o yung subscribers mo, Mr. Raffy Tulfo, eh yan din ang pagbabasehan ng magiging boto mo sa 2028 elections. Isang malaking kalokohan yan. Ha? Kahit sa mga survey ngayon, yung pangalan mo eh, hindi ko alam kung pumapangatlo lang o pumapang-apat, di ba? Eh pero si VP Sara pa rin talaga ang ating number one kahit sa mga independent surveys dyan. Kaya Mr. Raffy Tulfo, huwag ka muna magpakakampante. Ha? Kala mo kung sino ka eh, no? Hindi pwedeng ganyan na porket meron kang maraming followers o subscribers, eh parang magpapaka-presko na tayo. At parang pwede na tayong magsalita na para tayong kung sino. Hindi pa pwede yung gano'n, ha, Mr. Raffy Tulfo. Mag-focus ka muna dyan sa trabaho mo, dyan sa Senado, ha? At wag mo nang ililihis nyo ang mga isyong importante tulad ng kapatid mo si Erwin Tulfo na balak pang paimbestigahan. Nakita ko sa balita ng isang araw yung mga nalindol na mga infrastructure dun sa Mindanao. Ano ba naman yan, ha? Mr. Raffy Tulfo, gampanan mo ang binigay na mandato sa iyo ng sambayan ng Pilipino. Huwag kang ganyan na sasakay ka sa mga chismis ng mga tao na gusto ko ikampanya para sa kanilang mga pansariling interes. Diba? Baka ginagamit ka pa ng mga yan. At mahirap na tumanaw ng utang na loob sa mga yan na kunwaring susuporta sa iyo as early as now para sa pagkapangulo. Tapos mamaya niyan eh, may mga pabor silang hihingin sa iyo. Diba? Maganda yung katulad lang ng isang tahimik na VP Sara na ang taong bayan ang kusang sumusuporta. Walang bayad-bayad, walang sapilitan, ha? At walang utang na loob. Yun ang pinaka-importante dun eh, yung hindi kailangan ng utang na loob ni VP Sara na pasalamatan o magbalik ng kung anumang pera o pabor dyan eh. Kasi talagang overflowing na ang sumusuporta sa kanya as early as now. Kaya itatak mo yan sa kokote mo, Mr. Raffy Tulfo. At nang hindi ka masyado maging kampante dyan, ha?